Pastor Ranji would be the one preaching in our Lord's Supper remembrance. And so this morning I would be the one to bring to you God's Word. And many of you do know that I usually preach about Jesus Christ every Lord's Day that we celebrate the Lord's Supper. At yun ang nais kong gawin natin sa umagang ito, setting aside yung series muna na pinag-aaralan natin on spiritual gifts. And so I invite you to open your Bible to 2 Timothy chapter 8. And we will be reading from verse 8 to 13, although we will only meditate upon verse 8. 2 Timothy chapter 2, beginning verse 8. Remember that Jesus Christ, of the seed of David, was raised from the dead according to my gospel, for which I suffer trouble as an evildoer, even to the point of change, but the word of God is not changed. Therefore I endure all things for the sake of the elect, that they also may obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory. This is a faithful saying, for if we died with him, we shall also live with him. If we endure, we shall also reign with him. If we deny him, he also will deny us. If we are faithless, he remains faithful. He cannot deny himself. Remind them of these things, charging them before the Lord not to strive about words to no profit, but to the ruin of the hearers. Tayo po ay humingi ng tulong sa ating Panginoon. O aming Ama na nasa langit, kinikilala namin ang kahalagahan ng iyong mga salita, ang iyong mga salita na ginamit mo upang ipahayag kung sino ka sa mga taong nilikha mo. Ang iyong mga salita, Panginoon, na ginamit mo rin upang tawagin ang mga makasalanang katulad namin at ituro sa amin na may pag-asa pa kami at iyon ay nakasalalay sa iyong anak na si Jesus na iyong isinugo upang iligtas ang kanyang mga tao. Ito rin, Panginoon, ang iyong mga salita na nagtataguyod ng iyong iglesia, ng mga taong tinawag mo hanggang sa dumating ang iyong pangakong panahon na kung saan babalik namang muli ang iyong anak na si Jesus. Ang iyong salita, Panginoon, na kailanman ay hindi magperis, hindi magbago. Kaya nga po sa aming buhay ay nagsisikap kami sa mga pagkakataong ipinagkaloob mo sa amin na maunawaan ito. Tulungan mo kaming umaga sa isang verse sa passage na binuksan namin, binasa namin, at nawa ito ay magbigay ng tamang kaunawaan sa bawat isa. Dinggin mo at tugunan ang aming kahilingan sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So, simulan natin ang ating pag-aaral sa pamamagitan ng isang background information. Si Timothy po ay long-time companion ni Pablo na sumama sa kanya on his second missionary journey. At magmula noon ay kasama ni Pablo doon sa dulo ng kanyang first Roman imprisonment.
pagkatapos pong makalaya ni Pablo, sinamaan siya ni Timothy at ni Titus, and they went to Asia Minor after they left Titus on Crete. So iniwan si Titus sa Crete. They went by Ephesus and wrote to Macedonia. At doon, na-encounter nila yung matinding mga false teacher who had virtually taken over the church. At alam natin, matagal nang itinuturo ni Pablo that this would indeed happen in some churches. And from that, Paul pressed on to Macedonia, pero dahil maproblema sa Ephesus, Paul decided to leave Timothy there and Timothy to take charge of the church, giving him instructions to deal with the heretics who had become leaders in the church. At yan yung mababasa natin dun sa 1 Timothy chapter 1. Consequently, Paul wishes to write to Timothy before he dies. Nung nagkahiwalay na sila, nakulong muli si Pablo at alam ni Pablo na dumarating na yung kanyang kapanahunan para siya ay makasama ng Diyos. So Paul wished to write to Timothy before he dies in a cold dungeon, suffering in chains, and his purpose is twofold. Dalawa, he is lonely and he wants Timothy to come to Rome. A long-time companion niya, so he desires to have Timothy with him. Kasi nung time na yon, ang kasama niya lang si Luke. For no one else could minister to his need, as well as could Timothy. Pangalawa, since he is about to die, Paul felt it is his duty to encourage Timothy to continue strongly and faithfully in the work of the ministry. Kaya nga marami nagsasabi na ganun ka-close si Paul kay Timothy, treating him not merely as a disciple, but almost as his own son. So what we have here is Paul's very personal letter for his closest companion, Timothy. At the time that Paul felt that the Lord is already calling him out of this world. Paul begins by encouraging Timothy in light of his own desperate situation. Marami pong difficulty na na-encounter si Timothy at kinakailangang tulungan siya. Meron siyang delicate constitution, both physically and temperamentally. So tatlo lang yung babanggitin ko kung bakit sumulat at pinilit sulatan ni Paul bago siya mamatay si Timoteo. Una po, the temptation to be fearful. In 2 Timothy chapter 1 verse 6, therefore I remind you to stir up the gift of God which is in you through the laying on of my hands. For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. So remember, ang kinakausap niya hindi church, si Timothy. Sinasabi niya hindi tayo binigyan ng Diyos ng spirit of fear. It seems that Timothy had a tendency to retreat from the front lines of serving Christ. He was shy, he was timid, and he is even not in the best health, kung naalala nyo, sa 1 Timothy chapter 5.
And then, he is young. His relative youthfulness caused him to be a bit unsure of himself when difficult issue required confident leadership. Kumbaga sa bata ka pa sa ministry, tapos yung biglang lalabas na sitwasyon is parang beyond your head. Kumbaga sa si Pastor Ranji, magpapakonsult yung mag-asawa na miyembro ng church natin na matindi na yung pag-aaway at gusto na maghiwalay. In some sense, Ranji would be equipped with the Word of God, but in another sense, the situation, the practical things that he need to say might be beyond his head. So parang ganun yun na kinakabahan si Timoteo. Kaya nagkakaroon siya ng takot because of his relative usefulness. Sabi nga ni Pablo, kung naalala niyo yung isang sulat niya sa Corinth, in 1 Corinthians 16:10, sabi niya, now, sabi niya dun sa church, kasi yung church, alam natin, troublesome. Now, if Timothy comes, see that he may be with you without fear. Kulang na lang ang sabihin, huwag niyong tatakutin to. Padadala ko sa inyo. No? Siguraduhin niyong huwag yan ang gagawin niyo. Kasi nga, mabigat yung problema, alam niyo. Kaya, daman-dama mo. If Timothy comes, see that he may be with you without fear. For he does the work of the Lord, as I also do. Therefore, let no one despise him. Baka pagka naramdaman ni Timothy yun, sabihin niya kay Pablo, balik na lang ako dyan. Ikaw na lang dito. The people despise me. Diba? But send him on his journey in peace, that he may come to me, for I am waiting for him with the brethren. Pangalawa po, the temptation to be ashamed. In 2 Timothy chapter 1, beginning verse 8, sabi ni Pablo sa kanya, therefore, do not be ashamed of the testimony of our Lord, nor of me, his prisoner, but share with me in the sufferings for the gospel according to the power of God, who has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given to us in Christ Jesus before time began, but has now been revealed by the appearing of our Savior Jesus Christ, who has abolished death and brought life and immortality to light through the gospel, to which I was appointed a preacher, an apostle, and a teacher of the Gentiles. For this reason I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed, for I know whom I have believed, and am persuaded that he is able to keep what I have committed to him until that day. Nakikita nyo? Yung bigat ng ministry, yung bigat na ipahayag mo yung salita ng Diyos. At sabi nga ni Pablo, hindi niya binibaby si Timothy, sinasabi niya, nagsasuffer ako, nakikita mo. According to the power. Pero, yan yung nagligtas sa atin. Sa pamamagitan yan, nalaman natin yung calling ng Panginoon sa ating buhay. Hindi naman yan according to work. Pero yan according to kung ano yung nilayon ng Diyos para sa ating buhay. Ito yung nilayon ng Diyos sa ating buhay. I was appointed a preacher, an apostle, and a teacher of the Gentiles. At sabi niya, yung pagkaka-appoint na yon ng Diyos sa akin led to all my suffering. Nevertheless, sabi niya, I am not ashamed, for I know whom I have believed, and I am persuaded that he is able to keep what I have committed to him until that day. Ano ba yung kinumit niya? Yung buhay niya. Pero nung sinasabi, alam din ni Timothy na grabe na yung kalagayan ni Pablo. At malapit na rin maaring maparusahan si Pablo. The Greek scholar Kenneth West, sabi niya, the exhortation, be not ashamed,
does not mean that Timothy was ashamed. So, huwag nating isipin. Kaya sinabi ni Pablo yun, ashamed siya. No. Had that been the case, Paul would have used the present imperative, which with the negative forbids the continuance of an action already going on. Sabi niya, iba yung isusulat niya sa Greek kung alam niya na gano'n na si Timothy. At sasabihin niya, tigilan mo yan. Pero hindi gano'n. Sabi niya. Here he uses the aorist subjunctive with the negative, which forbids the doing of an act not yet begun. So, aorist subjunctive with the negative. Sa Greek po, yung ganoong structure tells the one reading that the action you're seeing, whatever it is, hindi pa nangyayari. So, pino-forbid para hindi mangyari sa kanyang buhay. So, siyempre, Greek scholar yan. Kaya nadagdagan yung intindi ko sa bagay na yan. Pero kung babasahin mo lang sa English, parang hindi mo makuha. Parang yung unang binasa ko yun is Timothy at that point in his life have experienced being ashamed. Eh wala namang ganun sa scripture na sinabi. Kasi pag nag-aaral ka, tanong ka ng tanong sa isip mo eh. Natanong mo. So hindi, sabi ni Kenneth West, and I respect this Greek scholar sa kanyang pagtingin doon sa ginamit ni Paul. Paul knew there would be many challenges when Timothy preached the word, not fearing men, but fearing God, and that he might be tempted to feel shame for taking a bold stand. Pwede rin yun na mangyari sa kanya. Para bang sabihin, putyahin ka, bata-bata mo, magsalita ka, para bang ang galing-galing mo. Parang alam mo na lahat. Di ba? Parang ma-intimidate ka ng konti. Magkakaroon ka talaga ng fear dun sa bold preaching mo eh. Medyo kakabahan ka eh. Saan ka ba nag-aaral? Saan ka ba graduate? No? Sa panahon natin, yung iba ganun eh. Kung medyo bata ka pa, no? Kaya yung ibang pastor, kahit mali-mali, naghahanap ng degree na i-attach. No? Para, hindi ko alam, baka i-validate. No? Kaya ako meron din pinili, alam nyo na. MD, PhD. Diba? Medyo doktor, pero hindi doktor. Oh. O kaya pwede ring pastor, hindi doktor. Pastor lang ako. So, at least naiisip nyo kung ano yung pressure niya. Pero kayo mga nagkaka-interest magpastor, huwag nyong isipin na having maraming idadagdag dun sa dulo ng pangalan nyo. MD, THM, THD, PhD, DD, you can address. That the people listening to you should not mock you, that they should bow before you. Kasi kitang-kita yung nakadugtong dun sa di ba yung mga doktor? Diba, tinitignan natin, ang dami yung ubo ko hindi mapagaling. Ang dami. No? So, mahal-mahal ng singil sa'yo. No? Bilib na bilib ko, ang dami nakadoktor. Isang buwan na ubo ka pa rin ng ubo. No? So, yun po yung mga challenges. No? Narinig na naman ni Timoteo ang admonition na ito. Kung maalala nyo, in Acts 14, verse 21, and when they had preached the gospel to that city and made many disciples, they returned to Lystra, Iconium, and Antioch,
strengthening the souls of the disciples, exhorting them to continue in the faith, and saying, we must through many tribulations enter the kingdom of God. Close companion siya. Sinasabi na paulit-ulit ni Pablo sa kanya mga bagay na yon. It's a reality. And thirdly, temptation in being a Christian minister. This has to do with Timothy's calling. Timothy is thus exhorted to be brave in his ministry in the face of the weight of being a minister. So, sinabi niya, he first exhort him in verses 1 to 13 of chapter 2 to a life of perseverance. Hindi ganun-ganun ang pagiging ano. He must pass the faith to other faithful men. Chapter 2, di ba, yung verses 1 and 2. Endure hardship, verses 3 to 7. Be like a good soldier. Be like an athlete. Be like a farmer. Sa tingin nyo, madali maging pastor? Kung tamad kang pastor, no, hindi mo intindihin, hindi mo unawain, you have to live like a good soldier. You have to train yourself like an athlete. And you have to labor like a farmer. Pag pinag-aralan mo yung pinili ni Pablo, hindi ka dali yun. Bakit mo gugustuhin maging minister? Kung may mga men tayo, bakit nyo gugustuhin maging minister? Dahil pag tumayo ka dito sa harap, parang ang feel mo, talagang nakatingin kayo lahat sa akin, no? Meron diyang doktor, meron diyang mga manager, no? Ako, graduate sa Bible school, no? Parang nakikinig kayo sa akin. Wag ganun ang maging isipan nyo, kayong mga young men. Hindi po ganun. Ito po yun. It is a life of perseverance. You're going to pass on the faith to other faithful men. Hindi po to pagiging pastor nyo, makikipagtuligsaan lang kayo ng theological knowledge with others. No. You're going to, first of all, pass on the faith to other faithful men. Kaya kung kayong men, gusto niyo yung theological discussions, no, maging professor kayo. Huwag niyo papasukin basta-basta ang pagiging pastor. You're going to deal with the men that God will entrust to you. Saying to it, yung sabi ni Pablo, teach all of them. Make sure all of them will grow. Make sure all of them would be learned men. Sabi ni Pablo, dito ko, inuubos ng gusto yung buhay ko. Tama, sinabi ni Pablo, take heed of your doctrine and of your life. Pero pag inisip mo na yung calling mo as a minister, para kang deacon yan. Serving the disciples of Jesus Christ. Saying to Colossians 2, di ba? Admonishing every man, teaching every man, para maging to be like Jesus Christ. So yun yung asikasuhin mo, yun yung takbo ng isip mo kung pastor ka. Madali ba yun? Iba-ibang personality ng mga disciples. Iba-iba rin yung kalagayan nila sa buhay. Iba-iba rin yung pangangailangan nila sa buhay. So you're going to enter. Kaya sabi niya, itanggapin mo na. Kung tinanggap mong minister ka, tanggapin mo yung life of perseverance. Beginning with that, you are going to pass on the faith. So yung buong kailangan ipasa mo sa kanila. At kung may hardship siya, i-endure mo yun. Like a good soldier, like an athlete, like a farmer. And then he ends up in verse 7, consider what I say, Timothy, and may the Lord give you understanding in all things.
So, kung titignan mo yung tatlong kabigatan, tas eto si Timothy, ganito yung kalagayan niya, ganito yung personality niya, ganito yung may physical weakness siya. Anong encouragement ang sasabihin mo sa kanya? Anong tulong ibibigay mo kay Timothy na ito yung kalagayan niya? He is in a rightful place where he is tempted to be fearful. Where he is tempted to be ashamed. Where he is tempted to quit the ministry. Kasi sobra yung load. Diba kayo, tanungin ko kayo, pag yan ang load, sundalo ka na, athlete ka pa. Tapos farmer ka pa. Subukan mong mamuhay ka ng ganyan. Madali kaya. Sasabihin mo hindi na lang. Kaya nga nung bata ako, di ba, sinishare ko sa inyo, ayoko maging pastor Alam ko, pastor sala sa lamig, sala sa init. Hindi kagaya ng teacher ka sa seminary, sarap buhay. Magdiskusyon tayo, gusto mo, araw-araw, sa theology. Kasi kailangan, kung mahilig ka makipagdiskusyon, tatlo kailangan mo. Kailangan magaling ka sa history, pangalawa, sa theology, pangatlo, sa exegesis. Tatlo yan. Bago mo maipresent ang isang truth, Reformed Baptist, ganito ba mga Reformed? Papakita mo. Historically, ito yung pinaniniwalaan. Ito yung hinold ng mga nauna sa atin. Kailangan mapakita mo yan. And theologically, you have to. Mahirap din yung trabaho na yun. Pero hindi ibig sabihin, mas mahirap yung trabaho na yun kaysa sa pastor. Dahil pastor, ang difference is that pastor is doing theology in the life of the people of God. It's not in the classroom. Sa buhay-buhay nyo, I have to do theology. Sinabi dyan, ganito yung marriage. Titignan mo yung mga miyembro mo. Nag-asawa sila. I have to do theology. And to help them. Make that marriage indeed. So ano yung theology mo doon? Saan ka magsisimula? Para magkaroon lang sila ng loving-loving relationship, mag-iiba yung approach mo. Pero kung dudukutin mo yon doon sa sinasabi na ang intention ng Diyos, nung pumasok na yung redemption, is that maging model sila. Yung relationship nila, nung headship ni Christ, yung submission ng church. Ang unang tuturuan mo yan, yung sarili mong anak. So, yung headship mo doon. Yung wife, yung submission niya kay Christ. So, you're doing theology. And there would be problems there. Kaya sabi ni Timothy, mag-iba na lang ako ng career. No? Pinakamagandang career. Although nagtatrap, mahirap din. Tambay. Sabi ng mga tambay, career din to ba? Subukan nyo maging tambay buong araw. Kala nyo madali. Ang hirap. To justify yung katamaran ng iba, di ba? But anything is difficult. At doon pumasok po yung command. Verse 8. What is the command issue in that kind of situation? The command is, remember Jesus Christ. Remember, it is a command in the present tense that calls Timothy to keep on remembering Jesus Christ the rest of your life. Kasi, ganito yung magiging sitwasyon mo. Hindi naman magbabago yan. Paul focuses the attention upon the object which deserves
preeminent place sa buhay ng isang naglilingkod sa Diyos. Ano ba yon? Di ba? Ang preeminent place ni Christ sa isang minister. Siya. Si Kristo yon. Tayo, mga Kristiyano, siya rin eh. Iba lang yung konteksto, pero pareho din. Hindi lang si Timoteo, kayo din. Dapat siya yung preeminent. Iba-iba nga lang yung situation. Kaya nga, doon sa mga single, sinabi ko sa kanila, hindi ako hierarchical. Diyos muna, pagiging pastor ko, pagiging family ko. No. Bilog ako, sa gitna, si Jesus. Yan ang pinaglilingkuran mo. At sa bilog na yan, hatiin mo kung ano yung kalagayan mo ngayon. Kung may asawa ka, lagay mo husband. Kung wife ka, wife. May anak ka na, di tatay ka pa, nanay ka pa. Kung kasama mo yung magulang mo sa bahay mo, di ano ka pa, child ka, son or daughter. Kasama mo eh. So lahat yan, responsibilidad mo. Kung nagtatrabaho ka, employee ka. Kung employer ka. Lahat yan, kailangan ang paglilingkuran mo si Kristo. Paminsan-minsan, pareho lang lahat yung time mo. Kaya nga sabi ko sa kanila, kung ngayon pa lang, ang palusot nyo sa akin, kaya hindi nyo nagagawa yung responsibility nyo properly, dahil kulang yung time nyo, ba't kayo mag-aasawa? Kulang na pala yung time nyo, wala pa kayong asawa eh. Saan mo ilalagay yun? Tapos mag-aanak ka pa. Diba? 7/24 yun eh. 7 days in a week, 24 hours a day. Pag nagkaanak ka. Kaya maganda, may asawa ka lang eh. Kasi, kung nagtatrabaho siya, di 8 hours wala siya. Pag uwi niya, kung gabi na, 2 hours mo lang paglilingkuran yung asawa mong lalaki, tulog ka na. Pag may anak ka, kahit pagod ka, pag tumili yan, dilata mata mo. Kala mo ba, yung anak mo tinuturuan mo magkaroon ng standard way of sleeping para makatulong sa iyo. Pero ikaw, kakagawa mo na gano'n, nadidestroy yung sleeping mo. Hindi yan magtutugma. So dapat inaalam mo, parang kay Timoteo, ministro ka. Yung suffering, wag mong isiping wala yan. Ngayon, wag ka mag-quit. Bakit? Ang mahalaga, tinawag ka ba? Tinawag ako ng Diyos eh. 3 nga yung binanggit niya, di ba? Sabi niya, lahat yan ang nagdulot sa akin ng suffering. Tinawag ako ng Diyos. Pero hindi ako mayaw. Ikaw ba? Mag-isip ka. So kaya ang unang sinabi ni Pablo sa akin, remember Jesus Christ. Napakalalim na pananalita. Remember the person himself. Si Jesus ang ilagay mo. Alam niyo yung salitang Jesus Christ, hindi yan basta ginagamit ni Pablo. Dito bigla niyang ginamit. Kaya yung mga Bible scholar nag-iisip, bakit ginamit ni Pablo yan? Jesus Christ. Hindi ko na binasa lahat ng sinasabi nila. Basta, i-remember ko na lang yung Panginoon ko. No? Mahirap nagre-research ka eh. No? Simple lang yung isip mo. Kala mo matulungan kanila. Hindi mo alam, guguluhin nila isip mo. No? Sabi ni ganito, sabi ni ganon. No? Puro kayo sabi-sabi. Take ko na lang. So, but, eto, isa ring mahusay sa Greek, si William Barclay, yung binanggit kanina ni Pastor. Sabi niya, ang binigyan niya ng pansin, yung use ng present tense. It is a command in the present tense. Sabi niya, the tense of the Greek does not imply
one definite act in time, but a continued state which lasts forever. Here is the great Christian inspiration. We do not depend on a memory, however great. We enjoy the power of a presence. When a Christian is summoned to a great task that he cannot but feel is beyond him, he must go to it in the certainty that he does not go alone, but there is with him forever the presence and the power of Jesus Christ. Totoo naman. Pero madalas nating nakakaligtaan. And then Paul explained what remembering is all about na sinasabi niya. What are we to remember about Jesus Christ? In the second part of verse 8, of the seed of David was raised from the dead according to my gospel. Parang ang basic ano. Kung nagbabasa ka, hindi mo intindihin yung verse 8 eh. Tama? Parang kabisado na eh. Parang, Jesus, remember Jesus Christ. Alam ko naman, seed of David, alam ko naman siya yan. Was raised from the dead according to my God. Naman. Nabuhay naman siya muli. That is your exhortation for a man facing great difficulty. Isang paborito ko ring Greek scholar who is a very good New Testament commentator, si Andreas Kostenberger. Sabi niya sa commentary niya, the confession of Jesus as risen from the dead and descended from David stresses the historical reality of Christ's coming, particularly his Davidic descent, meaning to say his human sonship, and resurrection, his divine sonship. So yun daw yung nire-raise nung pagkakaintindi niya sa Greek, that Paul is raising before the mind and before the heart of Timothy the human sonship and the divine sonship of the master that he is serving. Ano mo magagawa nun kung i-remember mo yon? And there are three basic truths na makikita tayo. Well, susundin ko yung ginagamit kong New King James. Kasi sa original Greek, nauna yung resurrection kesa doon sa being the seed of David. Pero yung King James ko, doon sa translation niya, nauna yon. So, unahin natin yun. Tatlo, yung binanggit ni Paul kay Timoteo. Jesus Christ, the prophesied Jewish Messiah. Pangatlo, Jesus Christ, the risen Jewish Messiah. And thirdly, Jesus Christ, the gospel we preach. Tatlo siya. I-remember mo yon. Sabi niya. He is of the seed of David. What do you think was in Paul's mind when he mentioned na si Jesus is of the seed of the David? What would Timothy remember upon hearing this word? Or if I may ask each one of you, what comes to your mind upon hearing that Jesus Christ is the seed of David? Diba? Ito yung isa sa pinakamahalagang statement in all of his New Testament scriptures. Because it will bring you back to the Old Testament. In fact, to the whole of the Old Testament, beginning in Genesis 3:15.
na kung saan, dahil alam ng Diyos sa pagkakasala ng mga taong nilalang niya, wala na silang pag-asa. Wala silang magagawa. Kahit anong utos ibigay ng Diyos sa kanila, wala. Alam ng Diyos. Wala silang magagawa. Maliban for God to act graciously. So He act graciously beginning with a promise. Ano yung promise? That there will be a seed. At yung sa pamamagitan ng seed na yon, restoration will be possible through that seed. And after that promise, hindi siya nanatiling promise. God began to act kasi kung promise lang yon, yung mga tao, ano pa magagawa nila? Laglag sa kasalanan, totally depraved, no ability. Alam naman ng Diyos yun. Kaya nga, all throughout, God has to act upon His promise. Kasi kung hindi, wala mangyayari. Kung ano nakikita mo sa tao, yun na siya. Hanggang mamatay siya. Kahit makarating siya sa New Testament. And so God has to continually act upon His promise. Kaya lahat ng act ng Diyos makikita nyo. Sa Noahic Covenant, anong ginawa ng Diyos, di ba? Sa sobrang epekto ng kasalanan, yung mga tao magpapatayan lang yan eh. At anong mangyayari? Yung parusa ng Diyos, binigay niya sa kanya. Pero kung lahat yun mamamatay, makakaligtas ba on their own? Sa Great Flood, yung mga tao na yon? Sino ba makakatakas? Sino ba makakaligtas sa kaparusahan ng Diyos? Kung sabihin ng Diyos, mamamatay ka. Kahit lahat yan eh. Kaya nga ngayon sinasabi, ibig mo sabihin, Kristiyano lang pupunta sa langit? Paano naman? Million yung ganitong, mga Muslim, million yung ganito, million ganon. Pag walang Diyos, talagang lahat. Kaya lang tayo kabilang sa naniniwala na maliligtas. Biyaya. Kasi kumilos ang Diyos. Hindi dahil kumilos kayo. O may ginawa kayo. Alam ng Diyos, wala naman tayong magagawa ever since eh. And so, ang understanding ko, biblically, is God has to continually act upon that one single promise He made. And so, may pinili siya. Hanggang dumating kay Abraham. Hanggang kay Moses. Diba? God has to act to help the people. Because if God would not act, anong ginawa sa Old Testament? God has to establish the offices of Christ that He is going to take place when He comes. The office of the prophet, the office of the high priest, and the office of the king. Itong pinag-aaralan natin, yung binanggit niya, of the seed of David. Hindi lang ito, yung binanggit doon sa Genesis 3:15. Binanggit din kay Abraham. And then finally, di ba? Dumating kay David. Pinili ng Diyos si David, the king. So God, in preparation, is working graciously, ever since, establishing the office of the prophet, priest, and king. Kailangan yung prophet para malaman ng tao kung anong kalooban niya, kung anong will ng Lord. Kaya nga nandun lahat ng utos. Ito yung kalooban ng Diyos. Alam ba ng Diyos na masusunod nila yon? Hindi. There is other things that God is doing redemptively. And then the priest. And then you have the king through David. Nangako siya. Di ba? Kay David, I have made, Psalm 89:3, a covenant with my chosen. I have sworn to my servant David, your seed I will establish forever and build up your throne to all generations. Pag sinundan mo naman si David, nagkaanak. Natutuwa tayo doon sa istorya pag nagbabasa ka.
Finally, you have a united kingdom. But what did the sons of David did? They were the one who destroyed the kingdom. Yun, mo, parang wala na. And God has to act graciously again. Because if God will not intervene, wala. And so God, suddenly you have all the prophets. What are the prophets saying? Basahin mo lahat ng prophet. Isa lang naman pinagsasabi nila, huwag kayo mawala ng pag-asa. The seed of David is yet to come. Yun. Ang mensahe nila. Di ba si Isaiah? Malapit na yung Pasko. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Bawal bang ipag-pray ko na ganyan na simula? Nakikinig kayo kay Pastor kanina. That's good, brethren. Diba? Of the increase of his government and peace, there will be no end. Upon the throne of David and over his kingdom, to order it and establish it with judgment and justice from that time forward, even forever. The zeal of the Lord of hosts will perform this. Kung hindi ito gagawin ng Lord, if God will not act graciously, what could have happened? Exile sila. Wala na. Israel is gone. In Jeremiah 23:5, behold, the days are coming, says the Lord. So it will be the Lord. And what is this you're seeing? God acting graciously upon the promise He made in Genesis 3. I will establish. Sabi niya, behold, the days are coming that I will raise to David a branch of righteousness. A king shall reign and prosper and execute judgment and righteousness in the earth. In his days, Judah will be saved and Israel will dwell safely. Now this is his name by which he will be called the Lord our righteousness. Hindi nagpatalo yung isa pang major prophet, si Ezekiel. No? Sabi ni Ezekiel 34 verse 23, I will establish one shepherd over them, and he shall feed them. My servant David, he shall feed them and be their shepherd. Buhay po ba si David? Ibig sabihin si David mag-resurrect, siya mag-feed. You know what he's talking about there. And I, the Lord, will be their God, and my servant David, a prince among them. I, the Lord, have spoken. Sabi ng mga propeta, naglitawan. Ba't sila naglitawan? That is the gracious act of God in fulfillment of Genesis 3:15 para yung mga tao niya hindi ma-disheartened. The elect will not be disheartened. Because as they look at David and the sons of David, they were the one who destroyed the very kingdom that has been united. The prophets are saying that. And so, when the New Testament entered, what is the first statement you heard? Matthew 1 verse 1. The book of the genealogy of Jesus Christ, the Son of David. Galing, ano? That's the reason I love biblical theology. And then, pagdating mo kay Apostle Paul, ito nagtuturo kay Timoteo. Galatians 3:16. Now to Abraham and his seed were the promises made. He does not say, and to seeds as of many, but as of one. And to your seed, who is Christ. Jesus Christ is the rightful spiritual heir of David. It is David's glorious antitype, and he sits enthroned at the Father's right hand now. So, ano yung comfort na binibigay ni Pablo kay David?
Timothy, if you and I and all others believers have died with him, we shall also live with him. If we endure, we shall also reign with him. And he made it clear in verses 11 and 12. Diba? 1 Timothy 2, this is a faithful saying. Wow! Sabi niya, alam mo, mamatay man ako dito sa kulungan, tandaan mo ang mga bagay na ito. Di ba si Kristo napatay din? Sa paglilingkod para sa mga taong katulad natin na naligtas. Di ba si Jesus nahirapan din? Di ba si Jesus? So ibig mong sabihin na pabayaan siya ng Diyos? Hindi naman Ako, maaaring mamatay ako, ikaw. Maaaring mamatay ka talaga kasi sinabi na ni Jesus mismo yan At yan ang nangyayari sa atin. Yung calling code, yan Magkikwit ba tayo? Hindi. So in-affirm niya sa verse 11, this is a faithful saying. For if we die with Him, we shall also live with Him. If we endure, we shall also reign with Him. At idinugtong niya. Di ba? If we deny Him. Yan ang gusto mong patunguhan, Timoteo. You will deny because of the suffering, the difficulty, and all this. Yung calling mo, i-deny mo. Ayaw mo na maging pastor. Pipiliin mo na lang kung anong gusto mo dahil posibleng mamatay ka, posibleng mag-suffer ka. Gusto kong marinig mo, if we deny Him, He also will deny us. I'm not going to deny Christ. Kaya sinabi niya ng malinaw, Jesus is the risen Jewish Messiah. He was raised from the dead. Hindi siya patay. At ang ginamit dito is a perfect tense. A perfect tense in Greek marks permanent condition. He was raised, and up to now, He is in that state. Hindi yung mababago. He remains to be living. In Revelation 5 verse 5, one of the elders said to me, do not weep. Behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, has prevailed to open the scroll and to loose its 7 seals. And I look, and behold, in the midst of the throne and the 4 living creatures in the midst of the elders stood a lamb, though it had been slain, having 7 horns and 7 eyes, which are the 7 Spirit of God sent out into all the earth. So the question, who is this tribe? Who is this Lion of the tribe of Judah, the root of David? Who is this lamb as though he had been slain? It is no other than the Lord Jesus Christ, the one raised from the dead. And lastly, Jesus, sabi niya, Christ, the gospel we preach. Tayong dalawa, Timothy. Paul gives Timothy a command to keep on remembering that Jesus, the prophesied Messiah, the seed of David, raised from the dead, an apostle. I am an apostle. I am called to preach. If you're using what Pastor Ranjo is using, the ESV, doon sinabi doon, preaching Christ. Parang ganon. If I may remember well, in my verse, according to my gospel. Paul is saying, if my life finally ends, this gospel will remain with me. According to my gospel. This is my gospel. Sabi niya, it will remain with me, and I will go to Him, even to His grave, with this gospel. It is my gospel. It is my very life. It is my very ministry. And it is the gospel that all sinners, like you and me, needed to have
as their gospel. That they too will say, this is my gospel. You remember Romans 1. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first, and also for the Greek. For in it, the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. So you ask yourself, is this your gospel? If you say this is your gospel, be ready. Paul focuses even our attention, we who are reading this letter, upon the one and only person which deserves to occupy our attention in living out whatever calling Jesus gave to us in this life. Paul's injunction is not just to remember facts about Christ, but to remember the person himself, Jesus Christ. And let that remembrance of him and all that he is and all that he has done keep our relationship with him vital and effective in all circumstances of life. Sabi nga ng isang writer, and I quote, when fears threaten, when doubts assail, when inadequacy depresses, remember the presence of the risen Lord. So Paul kindles Timothy to heroism by calling upon him to remember Jesus Christ, to remember the continual presence of the risen Christ, to remember the sympathy which comes from the manhood of the Master, to remember the glory of the gospel for himself and for the world, which has never heard it and is waiting for it. Tayo, marami din tayong kahinaan. Tayo, marami din tayong pinagdadaanan. How are you going to face it? Are you going to believe pastors who are preaching the health and wealth gospel right now? John MacArthur has said it well when he said we should continually remember that Jesus' path to a crown glory was marked by pain before pleasure, sorrow before joy, humiliation before glorification, persecution before exaltation, death before resurrection, earthly hatred before heavenly worship. To remember those truths about our Lord's earthly life will protect us from the foolish and ungodly promises of the so-called health and wealth gospel, which vitiates his command to take up your crosses as he took up his. So sabi niya, kung nire-remember natin on a daily basis si Christ, hindi mangyayari yan. Hindi tayo mahuhook up sa pinagsasabi ng mga ganyang uri ng preacher. And here I remember borrowing the style of our beloved pastor. The simple song I learned when I was in college, turn your eyes upon Jesus. That is what remembering Jesus Christ. Diba? Mga nakakaalam ng awitin, ano bang sinabi ron? Oh soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see? There's a light for a look at the Savior. There's a light just for a look at the Savior. And life more abundant and free. Through death into life everlasting he passed, and we follow him there. Over us sin no more hath dominion, for more than conquerors we are. His word shall not fail you, he promised. Believe him, and all will be well. Then go to a world that is dying, his perfect salvation to tell. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face,
and the things of the earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Remember Jesus Christ. Tayo po'y manalangin. Kami po'y nagpapasalamat aming dakilang Diyos dahil kailangan din namin ng continuing encouragement na ito na ibinigay ni Pablo at the point where he's going to die to Timothy. Marami rin kaming hinaharap sa buhay bilang mga Kristiyano. Nagdudulot din ng kabigatan, sometimes fear, sometimes being ashamed of the gospel. And doon sa mga particular places na ligay mo kami, Panginoon, surrounded by sinners, surrounded by people in this world. And many of us can truly say, hindi ganun kadali mamuhay para kay Kristo sa mundong ito. We need this same encouragement, this same admonition, and this same command. Help us, Lord, because this won't change. Not only for pastors, but even for us, because we too have been called as your servant. We too have been called to go and make disciples of all nations. We cannot avoid it. And maybe this is the reason why the churches are becoming much more weak. Because of fear, because of being ashamed, and because of the heavy task of being called to walk the talk that we are saying to this world. Oh, enable us, Lord, to understand that this is a command that we need to do. And we need to do it continually until we are in this world. Grant to us the grace that we need, Father, to obey the command. Grant us, Lord, the strength, even the motivation to do it for Christ, the one who gave His life, the one who suffered, the one who allowed everything to come and bear upon His life to give us a new life. Make us, Lord, continually the kind of person you want us to be while in this world. And enable us, Lord, to face whatever we need to face in order for this to be true in our life. To be like more Jesus Christ day after day. This is our prayer in His most blessed name. Amen.